Nandoon po tayo sa pag-aaral ukol sa Diyos. Nakita natin nung nakaraan, siya may pangalan. Pero ano po yung pangalan ng Diyos? Ito po ay isang malawak na usaping pampananampalataya sapagkat marami pong mga katuroang nagsasalungatan ukol sa tinatawag na pangalan ng Diyos. At kami po ay isa sa mga nabuhay at nabubuhay na tao sa mundo na mayroong pagnanasang makilala yung talagang pangalan ng Diyos. Sapagkat naniniwala kami na yung pangalan ng Diyos ay isang bagay na mahalaga. Una, sinasabi sa aklat ng Exodo sa Kapitulo 20 na ang bumanggit sa pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan ay hindi aariing walang sala. Proving na isang sagradong bagay ang pangalan ng Diyos. At sinasabi rin sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, sabi ng ating Panginoon, magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Therefore, yung pangalan ng Diyos ay, ito po'y isang object of worship. Pagka ang isang bagay dapat na sambahin, napakahalaga po nito. At sa Biblia, mga kababayan, yung pangalan ng Diyos ay kaligtasan ng tao yun eh. Pag alam natin yun, sa 18:10 ng Kawikaan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Sabi po ng Biblia, ang pangalan ng wika ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. The name of the Lord is a shelter. Kumbaga, dun sa wikang Hebreo na original na ginamit, katumbas ng salitang fortress, ng isang takbuhan ng isang taong nagigipit. Ayan ang sabi sa Biblia. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kaya isa siguro nating obligasyon. Parang yung isang binatang nakakita ng magandang dalaga. Ang una niyang hinahangad ay malaan ko, ano kaya pangalan mo? Kasi hindi mo naman pwedeng sulatan na Miss Kwan. Hindi mo pwede ilagay sa sulat, Miss Kwan. Hindi. Aalamin mo pangalan. Ang isang tao na nakaugnayan mo sa buhay, naging mahalaga sa'yo, una mong inaalam yung pangalan. Unang-una, meron tayong obligasyon sa Diyos na siya'y ating sambahin. At ang ipinasasambang isa ay yung kanyang pangalan. Hallowed be thy name. Sambahin ang pangalan mo. Paano natin sasambahin yung isang bagay na hindi natin natitiyak? Sa Katoliko, meron tayong iba't ibang konsepto ukol sa pangalan ng Diyos. At sa iba't ibang relihiyon, meron po silang iba't ibang pagkakilala ukol sa pangalan ng Diyos. At doon ho sa mga ibang Katoliko, sa ating panahon, ang pangalan ng Diyos, Yahweh El Shaddai. Doon sa iba naman, hindi naman na pinag-uusapan niyang pangalan. Wala ikang kwenta yung pangalan. Paniwala ng iba, hindi raw mahalaga yung pangalan. Nagtataka naman ako doon sa nagsasabing hindi mahalaga yung pangalan, bakit kaya siya may pangalan, hindi pala mahalaga pangalan. Alam nyo, sa Biblia, isang napakahalagang doktrina ng Diyos yung pangalan. Nakita po natin may pangalan ng Diyos, alam natin ano talaga pangalan niya. Gagawin kong saksi ang mga saksi ni Jehovah sa gabing ito. Gagamitin natin yung kanilang pagkasaksi, pagpaumanhinan na ninyo ako. Kailangan ko lang kayo ngayong gabi. Dahil, siguro, para magliwanag sa iba, ang isang bagay na hindi maliwanag, at umpisahan po natin, ano ang pangalan ng Diyos? Ang pangunahing pangalan ng Diyos na sinasabi ng mga tao, na kumbinsi ng mga Amerikano ni Charles Taze Russell,
ito pong si Charles Taze Russell, ito po ang nagtatag ng International Bible Students Association. Baka po hindi nyo alam, ay gusto kong ipaalam sa inyo sandali, ang saksi ni Jehovah, bago naging mga saksi ni Jehovah, nagtaglay po sila ng 6 na pangalan. Unang-una, ipinangalan ni Russell sa isang grupo na nakumbinsi niya, International Bible Student Association. Pagkatapos, tinawag silang Metropolitan Pulpit. Tapos, tinawag sila na Brooklyn Tabernacle Pulpit. Pagkatapos, tinawag sila na Watchtower Bible and Tract Society. And finally, in 1931, pakilagay mo yung 1931, tinawag sila ng isa-isang kumbensyong ginanap sa Amerika. Nagkaisa-isa silang lahat na tawagin silang mga saksi ni Jehovah. Iyon ang ipang-6 nilang pangalan. Ngayon, bakit sila nagkaisa-isang tawaging saksi ni Jehovah? Kasi yun daw pangalan ng Diyos, yun daw ay Jehovah. Yun, sabi nila. Ngayon, pinagpapauna ko po sa inyo, hindi natin sinisiraan ng karangalan ng sino man saksi ni Jehovah. Inuugat lang natin yung paniniwalang itinuro nila sa buong mundo tungkol sa ang pangalan daw ng Diyos ay Jehovah. Titignan natin kung gaano sila katapat sa kanilang pagsusalita at sa kanilang pangangaral ng bagay na ito, mga kababayan. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi. Kung ang tatanungin natin kasi wala namang pinakamagandang tanungin kundi mga saksi ni Jehovah Dahil sila lang ang relihiyong nagtatanyag na pinakamatinding magtanyag na ang pangalan di umano ng Diyos ay Jehovah. Ayon. Ito ang kanilang sinasabi sa kanilang mga publikasyon. At nagpakita pa sila rito ng mga matatandang mga manuskrito at mga inskripsyon sa mga bato, sa mga simbahan, sa mga monumento, na di umano ang pangalan ng Diyos ay lumilitaw na Jehovah or Jehovah sa Tagalog, Jehovah sa Kastila, Eoba sa Afrikano. Siguro ganun din siguro sa sa mga Kapampangan, Eoba, kasi wala hong H sa Kapampangan Ngayon, ito ang tinuturo nila sa buong mundo. Hindi ho ang scope ng kanilang pagtuturo ay Amerika lang. Dito nga sa Pilipinas, nag-umpisa tinuturo nila Jehovah. Aalamin natin, ayon sa kanila, ano ba talaga pangalan ng Diyos? Jehovah ba talaga? Siyempre, sa isang ordinaryong saksi ni Jehovah, ay Jehovah, nababasa ka sa Biblia. Ayan, sa Biblia ng Tagalog, nababasa Jehovah. Ang pangalan mo, ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah, kataas-taasan sa buong lupa. Ganun ang pastor Sino ikaw ang kataas-taasan? Si Jehovah. Sabi ko, teka muna pare ko, ang binasa mo, kataas-taasan sa buong lupa. Inalis mo yung lupa, ginawa mo kataas-taasan. Mandaraya ka ko niyan. Iba yung kataas-taasan sa langit at sa lupa kaysa kataas-taasan sa buong lupa. Natulala siya. Pero pinipilit nila na ang pangalan ng Diyos Jehovah. Umpisahan ho natin. Una nating gunin saksi ang mga saksi ni Jehovah. Mga saksi ni Jehovah. Saan galing yung salitang Jehovah? Ito ba ang talagang pangalan ng Diyos? Meron po ako ditong aklat na dala, aklat ng saksi ni Jehovah, na nabili ko ito. Sa page 191 of the book entitled Reasoning from the Scriptures, gusto ko pong basahin ang bagay na ito. Ito po. Sa paragraph 1, 2, 3, 4, 5, ganito ang sinasabi sa paragraph 5
ng page 192 of the book Reasoning from the Scriptures, published by the Watchtower Bible and Tract Society of New York. At ito po ay ipinablish noong 1985. Copyright 1985 by the Watchtower Bible and Tract Society. English po ito. Kaya tiyagain na po natin na Tagalogin pa unti-unti. Hence, ito sabi, a footnote on Exodus chapter 6 verse 3 says, "My name is Adonai," in the Douay version of the Scriptures. The name which in the Hebrew text is that most proper name of God, which signifieth His eternal self-existing being. Exodus chapter 3 verse 14, which the Jews out of reverence never pronounce, but instead of it, whenever it occurs in the Bible, they read Adonai, which signifies the Lord. And therefore, they put the points or vowels which belong to the name Adonai to the 4 letters of the ineffable name Yod, He, Vav, He. Yan. Yod, He, Vav, He. Ito po ay 4 na consonants ng Hebrew. Primitive Hebrew consonants. Y, H, W, H. Nag-uumpisa po sa kanan, papunta sa kaliwa. Yod, He, Vav, He. Y, H, W, H. Yan ho raw ang 4 na original na letra na dinagdagan ng mga vowels. Ngayon, hence, ito po, pakinggan nyo mabuti. Some moderns, ang ilang makabago, have framed the name Jehovah. Ang ilang makabago ay bumalangkas ng salitang Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Ang ilang makabago, binalangkas nila yung Yod, He, Vav, He, nilagyan nila ng vowels at ginawa nila yung salitang Jehovah na hindi nalalaman ng mga sinaulang tao maging ng mga Kristiyano. Therefore, inaamin ng mga saksi ni Jehovah na yung pong salitang Jehovah, hindi kilala ng mga Kristiyano at hindi kilala ito ng mga sinaunang tao. Sapagkat ito, sabi nila, binalangkas ng ilang moderno. Sino ho yung moderno na bumalangkas nung salitang Jehovah? Mababasa natin dito po sa the Revised Standard Version of the Holy Scriptures. Ang kasulatang hindi gumamit nung salitang Jehovah, ipinaliwanag nila rito kung bakit hindi nila ginamit ang salitang Jehovah sa salin ng kasulatang ito. Dito po sa kanyang preface, merong ganitong pangungusap sa bagay na ito. Gusto ko po na basahin sa inyo. A major departure from the practice of the American Standard Version in the rendering of the divine name, the Tetragrammaton, the American Standard Version used the term Jehovah. The King James Version had employed this in 4 places. But everywhere else, except in 3 cases where it was employed as part of a proper name, used the English word Lord, or in certain cases, God, printed in capitals. Kaya po sa aklat na ito, hindi ginagamit yung Jehovah, kundi ang ginagamit dito, Lord at saka God, na naka-capital letters. Bakit po nila hindi ginagamit ang salitang Jehovah sa aklat na ito? Tuloy po natin ang pagbabasa. The present revision returns to the procedure of the King James Version, which follows the precedent of the ancient Greek and Latin translators and the long-established practice in the reading of the Hebrew Scriptures in the synagogue. While it is almost, if not quite certain, that the name
was originally pronounced Yahweh, this pronunciation was not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. Sa paniwala ng marami, while it is almost, if not quite certain, bagaman hindi sila masyadong sigurado, pero mas nakakalamang sa paniwala nila na ang pangalan ng Diyos pinopronounce na Yahweh, sabi nila, while it is almost, if not quite certain, that the name was originally pronounced Yahweh, this, sabi nitong mga nag-translate nito, this is not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. Itong YH, WH, nilagyan ng vowels, nilagyan ng E, O, at saka A. Paano ho nangyari ito? Tuloy natin ang pagbabasa. To the four consonants YH, WH of the name, which had come to be regarded as too sacred to be pronounced, they attached vowel signs indicating that in its place should be read the Hebrew word Adonai, meaning Lord, or Elohim, meaning God. Ayan. Yung mga natatakot gamitin yung pangalan na yun, imbis na gamitin nila, ginamit nila yung Adonai, meaning Lord, or Elohim, meaning God. Ang kahulugan nung Adonai, Panginoon, at yun namang Elohim, ang pakahulugan ay Diyos. Hindi nila ginagamit yung YHWH dahil it has come to be regarded, it has come too sacred to be pronounced. Ayan, sabi nila, masyadong banal na pangalan daw yung YHWH, ayaw nilang i-pronounce. Hindi nila basta pinopronounce yun dahil sagrado yun Magkakasala ka nga pagka ginamit mo sa walang kabuluhan yun no? Kaya ang ginagamit na lang nila sa mga Biblia, Adonai at saka Elohim. While it is almost, if not quite certain, that the name was originally pronounced Yahweh, this pronunciation was not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. Yung mga Masoretes, ang tawag ho mga scholars po ng Biblia yun para lang ma-pronounce yung YHWH, ang ginawa ho nila dito, ang ginawa ho nila rito sa YHWH, para ito'y ma-pronounce na hindi kayang pronounce ng mga Hebrew kasi, alam nyo kasi sa Hebrew wala yung letter J Yung pronunciation nila sa Y, parang J. Yung pronunciation naman nila sa W, parang V. Kaya nga, vow Imbis na wow, spelling W, ang pronunciation ng Hebrews, vow. Hindi wow. Para bang yung Aliman, may language barrier ho kasi. Sana maintindihan nyo ko. Yung mga Germans, ang pronunciation nila dito sa kanilang popular na kotse, ganyan man ang spelling, hindi nila ma-pronounce ng ganyan, As it was spelled, dapat supposedly, ang pronunciation niyan, Volkswagen, di ba, As it is spelled. Pero ang pronunciation diyan ng mga mismong Aleman, Volkswagen. Itong V nagiging F, at itong W nagiging V. Ganun ho ang mga Hebrews. Hindi nila mapupronounce ito ng as it is. Kaya itong W nagiging vow. Imbis na wow, vow. Kung pronounce nila. Kaya yung mga Masoretes, nung i-translate ang Biblia from Hebrew to English, ginaya nila yung pronunciation ng mga Hebrew. Na imbis Y, ang dapat spelling, pinalitan nila ng J. Dapat yung maintindihan, wala hong letter J sa Hebrew. Tandaan nyo. Pero, kagaya sa Greek, wala rin hong letter J doon. Kaya lang, ang pronunciation ng sinundan ng mga Masoretes, kaya ginawa nila, imbis na YHWH, pinalitan nila ng JH, VH. Yan. Tapos, ang ginawa ng Masoretes, dinagdagan ng vowels. Ayan. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Ngayon, talungin natin yung Masoretes. Talungin natin yung mga nag-translate ng Biblia, bakit naniniwala ba sila talagang Jehovah ang pangalan ng Diyos? Kagagawa nito ng mga Masoretes
yung sinasabi sa libro ng Saksi ni Jehova na ilang moderno. Some moderns changed the name. Eto, tinan niyo kung ano paniwala nila. The ancient Greek translators substituted the word Kyrios or Lord for the name. The Vulgate likewise used the Latin word Dominus. Tanyo, sa pagta-translate ng Biblia, nagkaiba-iba na ng paniniwala ng tao. Yung Vulgata Latina na ginagamit ng Iglesia Katolika, yung malaking Biblia dala natin kagabi. Yun ho ay Vulgata Latina, ang ginagamit doon ay yung Dominus. At yun naman sa Greek translators, ang ginagamit nila yung Kyrios, 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 which means Lord. Ngayon, ano sabi niyang paliwanag? Tuloy natin. The form Jehovah is of late medieval origin. Ang formang Jehovah ay kamakailan lang lumitaw. Ito'y of late medieval origin, nung kalahatian ng ating panahon. Ito nga po ay nung 14th century lang lumitaw. It is a combination of the consonants of the divine name and the vowels added to it by the Masoretes, but belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J, and the sound of W is represented by V, as in Latin. For two reasons, the committee has returned to the more familiar usage of the King James Version. The word Jehovah does not accurately represent any form of the name ever used in the Hebrew. Ayon. Pinaliliwanag ng Bibliang ito na yung salitang Jehovah, hindi talaga yon ng Hebrew. It doesn't accurately represent the form in the Hebrew text. Kaya po na maniniwala tayo na mismong ang aklat na Biblia, yung mga nag-translate, nagsasabi, hindi talaga Jehovah ang pangalan ng Diyos eh. Yung YHWH, pinalitan lang, dinagdagan pa ng mga letters. Wala namang originally, wala namang vowel signs yan eh. Walang vowel sounds. Yung E, O, A, dagdag lang yun ng Masoretes. Kaya lumalabas, iba yan kaysa sa divine name. Kung talagang pangalan ng Diyos. Ngayon, ano ang pagkakilala ng Saksi ni Jehova tungkol sa bagay na ito? Talungin natin uli ang libro nila. Kung meron po kayo nito, hayaang maging tapat ang Diyos. Ito. Sa pahina 22. Ang Yod, He, Vav, He, buhat sa unang aklat hanggang sa huli, ang pangalang ito, sumasagisag niya ang apat na katinig Ebreo na lumilitaw sa kasulatang Ebreo na may 6,823 ulit. 6,823 times na binabanggit yung apat na katinig Ebreo na Yod, He, Vav, He. Ang mga kasulatang Ebreo ay unang-unang nasalin sa wikang Griego noong May 285-247 BC. At ang pangalan ng Diyos ay sinasagisag ng apat na letrang Ebreong ito. Ayan. Inaamin nila, yung mga sinaunang kasulatan, sinasagisag yung pangalan ng Diyos dun sa apat na letrang Ebreo, Yod, He, Vav, He, o YHWH. Asa aklat po nila yan. Pero, nung isalin ng mga Masoretes ang Biblia at lumitaw yung salitang Jehovah, ano ginawa ng Saksi ni Jehova? Basahin uli natin ang kanilang libro. Ito pong Greek Interlinear Translation of the Holy Scriptures sa kanyang pahina, ito, The Divine Name
while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the name Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Uulitin ko, nakakaintindi naman po kayo ng English eh. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kita nyo. Tagalogin natin. Bagaman naniniwala kami na mas tama ang Yahweh, amin ang pinanatili ang Jehovah kasi pamilyar na ito sa tao mula pa nung 14 na siglo. Yan ang sabi ng saksi ni Jehovah. Bagaman sila naniniwala, Yahweh raw ang mas tama, yun na lang Jehovah ginamit, nakatigasan na yung Jehovah eh. Yun ang hirap pag nakatigasan na eh. Nakatigasan na si Kristo tao, kahit ano pa mangyaring milagro, tao pa rin si Kristo. Ganyan yan. Ganyan ang mga relihiyon. Ako lang siguro hindi ka pareho nila eh. Ako, kahit paniniwala ko, pag mali, papalitan ko. Maipakita lang na tama yung kanya, papalitan ko yung, ano masamang magbago? Kung mali, hindi naman masamang baguhin yung mali. 29:24 ni Isaias. Pakinggan niyo. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. O, tanyo. O ano, kung masama, di balitan. Ang masama ang saksi ni Jehovah, naintindihan na nilang mali pala yung Jehovah, doon na lang sila dahil nakatigasan na nila yun eh. Pamilyar na raw yun sa mga tao since the 14th century. Mali ang Jehovah nyo. Sabi ko, di tama yan. Hindi totoo yan. Nakasulat kasi dito sa isang libro, ito ha, 2 librong pareho. Yung isa bago, yung isa dati. Ito, inimprenta po itong isa noong 1969. Ito. Produced by the New World Bible Translation Committee of the Watchtower Bible and Tract Society, 1969 CE, our common era. Ito naman, ni-revise. Ito rin itong libro to, ni-revise lang nila. 1969 itong una, ito namang isa, 1985. Kaya no 85, may reaction na sila. Parang yung JIL, Jesus is Lord Fellowship. Sabi ni Eddie Villanueva, wala raw kwenta yung iglesia. Kamakailan, pinalitan yung JIL, Jesus is Lord Fellowship. Pinalis na fellowship, pinalitan na ng Jesus is Lord Church. Wala raw kwenta iglesia. Ngayon, pinalitan nila yung fellowship ng iglesia. Church na rin sila ngayon eh. Nagtatuwa naman ako dahil nagbabago sila, no? Pero kahit nagbago, mali pa rin yung marami nilang ginagawa. Hindi naman dahil di tama na sila. Ito saksi ni Jehovah, pakikita ko sa inyo, sabi nila rito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Dito naman sa binago nila, ang paniwala nyo pala ako, tama ang Yahweh. Ba't Jehovah ng Jehovah sinasaksak ninyo? Mas tama pala Yahweh. Ba't hindi nyo nilalagay sa mga tao? Pangaral nyo rin na yung Yahweh. Ba't puro Jehovah sinasabi nyo? Sana palitan nyo na rin yung pangalan nyo, mga saksi ni Yahweh. Dahil mas tama pala yung Yahweh. Sabi nyo we have retained the form Jehovah, although inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ito alam nyo, pinalit. While many are inclined to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, nilagyan ng many, while many are inclined to view. Pinalilitaw nila, hindi silang naniniwala na Yahweh mas tama.
marami raw na naniniwalang mas tama ang Yahweh. Hindi sila yon. Samantalang nung una, sila yung naniniwala na mas tama ang Yahweh. Miski sila ngayon, hindi na rin naniniwala sa Yahweh. Kaya wala nang pupuntahan ng saksi ni Jehovah. Hindi na tama Jehovah, hindi pa rin tama yung Yahweh. Ano pa ngayon ang gagawin nila? Wala. Wala lang tama. Nung una, inaamin nila rito, while inclining to view the pronunciation Yahweh, we have retained the form Jehovah. Sabi nila. Dito naman sa kabila, while many are inclined to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah. Lumalabas, yung paniniwala nila noong 1969, pinalitan na nila noong 1965. Hindi na rin sila naniniwalang Yahweh ang mas tama. Hindi rin sila naniniwalang Jehovah ang mas tama. Hindi na rin naniniwalang Yahweh mas tama, alin pa pangalan ng Diyos sa inyo? Wala na. Mahilig kasi kayo mag-every you pa eh. Biro mo. Every Tagalog ang kausap mo. Hindi ka ba naman... Ano kaya sasabihin ko sa'yo? Tagalog ang kausap mo. Every you ka. Ano ba? At kailangan ba every you rito sa Pilipinas? Tagalog tayo. Ako, may lumitaw na naman ngayon. Kailangan daw. Yung Hesus Kristo, wag daw Hesus Kristo. Dapat daw Yahshua Messiah. Dahil yun daw ang original Hebrew name ni Jesus Christ. Yahshua Messiah. O sige, Yahshua Messiah, mangaral ka. Yahshua Messiah pangangaral mo, ha? Tama. O sige, payag ako. Kaya alam, huwag ka magsasalta Tagalog. Pag nangaral ka, puro Hebrew gagamitin mo. Ha? Ayaw mo pala ng translation eh. Tinranslate nga yung Yahshua Messiah, tinranslate nga na Jesus Christ eh. Oh. Bawat salita naman meron kanya-kanya salita eh. Di ba? Sa Kastila, ano tawag mo? Padre. Tama? Tama o hindi? O sa English? Father. Sa Latin? Pater. Sa English? Mother. Sa Latin? Mater. O, kita mo na? Tama, hindi? O, tama? O, sa Tagalog? Ama. Tama? Yung madre. Ano sa Tagalog? Ina. Di yun ay kalooban ng Diyos. Meron translation sa ating wika. Tapos papater-pater ka. Pater noster. Nuestra Padre. English ka, malinaw. In PE! Hindi mo ka namang English kung mali rin naman, mati-English ka pa. Ano ho ang sabi? The best. Ang sabi sa Apokalipsis, the best. Anong the best? Ang nakalagay hindi naman the best. The beast. Ang hirap sa ating mga Pilipino, Pilipinong-Pilipino ka. Lalatin ka, i-English ka. Ano yun? Tagalog. Tamo ako, mas naiintindihan ako kaysa sa'yo. Kasi pag Tagalog ang kausap ko, nagtatagalog ako. Pagka Pampangan, nung bisa kayo, pati nga po at kabukas, mga Pampangan ko. O, hindi ba gano'n? O, pagka Kastila kausap ko, di mga Kastila ako. Pag English ang kausap ko, di mag-i-English ako. Kahit ba English karamo na malubalok to, maintindihan niya lang eh. Hindi ba? Pag Ilocano kausap mo, di pilitin mo mag-Ilocano. Kakahasi ka. Pag hindi ka marunong ng Ilocano, Bicol lang kausap mo. Baguhin mo rin salita mo. Pati pagkain mo, matuto kang kumain ng sili pag nasa Bicol ka. Hindi ba? Ganun eh. Yun ang dapat eh. Hindi. Nasa Bicol ka. Maghahanap ka ng lutong walang sili. Pangunahin sa kanila yun. Yung bahay nga nila, magigiba pag may bagyo. Hindi yun ang sinusuhayan. Yung puno ng sili, sinusuhayan para... Oh. Hindi matuto kang mag-aral na kumain ng may sili. Alangan naman sabihin mo, hoy, ayoko niyan. Pagluto niyo ko iba. When in Rome, do as the Romans do. Sabi. Diba? Si Pablo, mga apostol, mga unang Kristiyano, ganon. Pakinggan nyo. Sa mga Hudyo, At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo.
O ano salita niya pagkakausap niya Hudyo? Sa mga Hudyo nag-aari akong tulad sa Hudyo. Paano siya makipag-usap sa Hudyo? Ginegrego niya ba? Basa. Paano siya makipag-usap sa Hudyo? Basa. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Kung kayo nagsasalita sa isang salitang hindi matalos, hindi maunawaan, paano kayo sa hangin nagsasalita? It makes us think that when Paul the Apostle is speaking to the Jews, he speaks to them with their own tongue. Diba? Kasi kung magsasalita ka, hindi maunawaan, sa hangin ka nagsasalita. Sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, nag-ari akong tulad sa Hudyo. Oh. Kaya, pagka siya kasama ng Hudyo, Hudyo. Pagkasama siya Romano, Romano siya. Pagkakasama siya ng mga walang kautusan, parang wala rin siyang kautusan. Ganon siya. Ganon tayo. Ano po ibig ko sabihin dito? Hindi ba tayo may sariling wika? Tama o hindi? Do we use our own tongue whenever we speak to people? Tama. Ginagamit natin. Masyado nga lang tayong high class, pa English pa eh. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan at kung lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal ay nagwika. Kaya alam sa ating bansa ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. O, kita nyo? Kita nyo, marunong ako kumanta. Diba? Ang hindi magmahal sa sariling wika, ano? Mayabang. Tagalog ka, English ka pa. Yung iba naman, lalatin-latin pa. Ha? Alam mo, sinabi ko, Guten Abend. Ay, hindi. Guten Abend, good morning. Yung Guten Nuts ang good evening. Ganun yun, ibig ko sabihin, pagka gagamitin mo yon, sino nakakaintindi? Kung pag nasa Pilipinas ka, hindi gamitin mo yung wikang Pilipino. Ha? O ngayon, ano pinag-uusapan natin? Pangalan ng Diyos? Naniniwala ako sa Ebreo may pangalan ng Diyos. Yung salitang yung YHWH, hindi natin alam kung paano natin po-pronounce dahil walang vowels. Because the primitive Hebrew text was written without vowels. It is the reader that supplies the vowel when he reads the word. Ganun ang paambata sa primitive Hebrew. Walang vowels doon. Kaya sila nakakala, tayo hindi natin alam ngayon kung paano ipopronounce. Inaamin ng mga saksi ni Jehovah, hindi naman alam ng kahit na sino kung paano ipopronounce Ito, ang mga manunulat ng kasulatang Gregong Kristiyano yung ginamit ang Septuagint version at kinilalang sinipi ang tekstong Grego nito na hindi nagtala ng literal na pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa dahilang hindi nalalaman kung paano ito bibigkasin. Kita nyo? Alam mabigkas? Hindi alam Kaya nga hindi natin mabibigkas yung yod-he, vaw-he. Di mo alam kung paano bibigkasin. Kaya nung makausap ko yung pinaka mataas na diskutidor sa saksi ni Jehovah, paano ka ako yung gagawin mo dyan? Sabi ko sa kanya, nilagay mo ka ako, ito. Yan ang nilagay nyo. E-O-A. Kung ang ilagay ko ka ako'y puro E, pwede rin daw. Kung lagay ko ako puro O, pwede rin daw. Kung balik ta rin ko yan, pwede rin daw. Basta ikaw, gamitin mo lang yung salitang YHWH. Ikaw baka ako ang Diyos, papayag ka, kung minsan tawagin ka, hohobo.
Minsan, hehebe. Minsan, hahaba. Paay ka ba kung ikaw ang Diyos noon? Ano ba naman kakong paniniwala nyo yan? Basta nandun daw yung YH, WH, kahit daw magkabali-baliktad yung vowels, kasi alam nilang inimbento lang ng Masoret yung EOA eh. EOA. Inimbento lang yun. Pwede rin magkabali-baliktad. Sabi ko, hindi ako ganyan maniwala. Mas gusto ko na Tagalog. Ngayon. Tuklasin natin sa Tagalog. Hindi tayo tiyak, hindi natin alam paano bibigkasin. YH, WH lang eh. Yod, he, vaw, he. Hindi mo alam paano bibigkasin. Miski saksi ni Jehovah, inaamin, wala nakakaalam ng bigkas. Miski mga scholars ng Biblia, wala nakakaalam ng bigkas. Paano bibigkasin yung YH, WH, wala namang vowels? Pati Yahweh, hindi rin sila sigurado sa Yahweh. Inaamin din na saksi ni Jehovah, wala nakakatiyak. Pati mga Bible scholars, di nakakatiyak. Kung paano bibigkasin, na wala nga yung bigkas eh. Hindi na alam ngayon eh. Ngayon, ano tatawag natin sa Diyos? Gagano na lang tayo? Ha? O kaya sesenyas na lang tayo? No? Hindi ganon. Binigyan nga tayo sarili wika eh. Alamin natin sa ating wika, ano pangalan ng Diyos? Ano pangalan? No? Titignan natin sa Biblia. Basahin natin. Kung may katumbas sa Tagalog, yun ang gagamitin natin. Payag kayo? Basahin natin sa English. Sa 63. For thou art our Father. Thou art our Father. Though Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us, thou, O Lord, art our Father. Thou, O Lord, art our Father. From everlasting is thy name. Thou, O Lord, art our Father. From everlasting is thy name. Tagalogin natin. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manlulubos na mula sa walang pasimula, ay siya mong pangalan. Anong pangalan? May pangalan, wala. Ikaw, O Panginoon, ang aming Ama. Mula ng walang pasimula ay siya mong pangalan. Thou, O Lord, art our Father. From everlasting is thy name. Ano ho ang pangalan ng Diyos? Mula ng walang pasimula, Ama. Sabihin ng saksi niyo ba? Hindi naman pangalan niyang Ama eh. Sabihin nila, yung Ama, titulo yan, parang ikaw. Sabi niya, may tatay ka, hindi ba? Oo, kako. Ano pangalan ng tatay mo? Triunfo kako. Ay, ano pangalan niya? Triunfo ika. Yun ang proper name niya. Sabi niya gano'n. Hindi ka yung Ama ang proper name niya. Hindi yung Ama, kundi Triunfo ang pangalan ng tatay ko. Yun daw ang pangalan niya. Yun daw ang dapat na gamitin. Sige, tama ka yan. Tama yan, kapatid. Pagka ang tatawag sa tatay ko'y hindi niya kaano-ano, ang gagamitin, Triunfo. Pero pag akong anak ang tatawag, ano itatawag ko? Triunfo? Pag tinatawag mo, tatay mo, ano tawag mo? Sige, hali, kumibu ka. Ano tawag mo? Di ba ang pinakamatamis na tawag eh? Tatay. Tatay o hindi? Pag ang tumatawag anak, kahit ang pangalan ng tatay mo ay Pedro, hindi mo ginagamit ang Pedro, ang ginagamit mo ay tatay. Eh kung anak ka nung Ama, ano itatawag mo? Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Ano sabi? Ano papanalangin mo? Hindi Jehovah namin. Ama namin. Anong utos na tawag? Ama namin. Ha? Pangalan yun eh. Pangalan yun. From everlasting is thy name. Babaguhin mo ba yun? Thou, O Lord, art our Father.
from everlasting is thy name. Tanyo? Tapos sasabihin mo, Jehovah. O kaya sabihin mo naman, Elohim. Sabihin mo naman, Adonai. Sabihin mo naman, Yahweh. Sabihin naman ng isa, Allah. Allah, nagkakamali kayo dyan. Malaking pagkakamali. Kung ikaw ay talagang anak ng Ama, ay hindi mo siya tatawagin Jehovah. Ang itatawag mo sa kanya ay Ama. Dahil ikaw ay anak. Di ba? Katunayan, pakinggan nyo sa Roma ang sabi ng apostol na si Pablo. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ano? Tinanggap natin ang espiritu ng pagkukupkup. Kaya kung sumigaw tayo sa kanya, ano ang sigaw? Aba, Ama, Ama. Kaya si Kristo kahit kailan tumawag, Ama, sa mga kamay mo inihahabiling ko ang aking espiritu. Ama, mo puro Ama. Kailan ka nakabasa kahit minsan sinabi ni Kristo, Jehovah, nakikinig ka ba? Oh, wala nun. Wala nun. Hindi ka makakabasang Jehovah ang tinawag ni Kristo sa tatay niya sapagkat siya isang lehitimong anak. At kung tayo may naging anak ng Diyos dahil kumilala tayo sa Kanya, we cannot use any other name than the sweetest name in the Bible. Thou, O Lord, art our Father, from everlasting is thy name. Ikaw, O Panginoon, ang aming Ama, na mula ng walang pasimulay siya mong pangalan. Kaya liwa-liwanag, Ama. Kaya nga siya, Ama, ikaw nga ang anak. O, pag tinawag mo siya sa kanyang, sasabihin mo, may proper name siya. Ibang tao ka nun. Ibang tao ka. Kaya alam nyo, mga kababayan, pakikita ko sa inyo, tayong mga tao, para wag tayong madaya, di ang tawag sa atin, dapat natin tawag sa Diyos kung tayo anak. Dapat tawag natin Ama. Tama po ba o hindi? Kaya, yung pangalang Ama, bawal itawag sa iba yon. Pakinggan nyo. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. Do not call any man on earth your father. But why? Sapagkat iisa ang inyong Ama. Because you have only one Father. Sino yon? Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Bawal hong tawaging Ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa lang ang tatawagin yung Ama. Sino? Siya na nasa langit. Nagtataka nga ako dun sa ibang mga tao. Ang patawag nila sa kanilang mga mangangaral, Ama. Kayo, meron ho ba kayong alam na mangangaral kung tawagin Ama? Meron? Ang dami. Yung nakabistida. Di ba? Ano tawag nyo doon? Kayo na nga ang saksi. Good morning, Father. Bawal tawaging Ama ang sino man tao sa lupa. Pagdating sa pananampalataya kasi tinuturo ni Kristo, kaya pampananampalatayang termino, bawal mong tawaging Ama ang sino man tao sa lupa. Pagdating sa pananampalataya, tatay mo pwede sa bahay, tatay, yung sa inyong tahanan. Pero pagdating sa pananampalataya, bawal tumawag ng Ama sa kanino man tao sa lupa. Ito masama eh. Di ba yan, Ama? Payag ho kayong Ama ito? Father. Ama o hindi? Naku, dinugtungan. Alam niyo, dinugtong? Dinugtungan ang article, adverb, and adjective. Ang idinugtong, the article the, which means a definite article. When you use a definite article, there is a definite person you are referring to. And you cannot ascribe this to any other person anymore because you are only defining that certain person by using the definite article the. Tapos, most
Most is an adjective or an adverb in its superlative degree. The most holy is an adjective defining the word Father. Kaya, the most holy Father. Sino yon? Kanino nila ginagamit yan? Ano ba kahulugan ng salitang Papa? Sa Latin, yung Papa ay Ama. Papam, ibig sabihin, Ama namin. Papam. Sa Kastila, Nuestro Padre. Sa Latin, Papam. P-A-P-A-M. Papam. May hawig yung Latin at saka Kastila eh. Kwarta. Kwarta ko. Hindi sasabihin ng Ilocano, kwarta ko. Hindi niya sasabihin kwarta ko. Kwartak. Kwarta mo, kwartam. Ganon sa Ilocano. May hawig sa Latin. Kaya papa mo, hindi mo sasabihin papa mo, kundi papam. Ama namin, ama ko, ama mo, papam. Isipin nyo, anong klaseng ama? Ang pinakabanal na ama. Sino? Ano natitira sa ama sa langit? May natira pa? Wala na. How will you address the Father in heaven? What article and adjective and adverb are you going to use to the Father in heaven? Huwag kayong magagalit, ho. Huwag kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Sabi ni Jesus, huwag niyo tawaging inyong ama. Ang sino man tao sa lupa, isa lang ang inyong amang tatawagin yung ama, siyang nasa langit. O ano tawag natin sa isa't isa? Basa. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ano tawag natin? Tayo. Magkakapatid tayo eh. Kaya nga ako, tawag sa akin, kapatid na Suryano eh. Ang tatawagin lang nating kagalang-galang, pinakabanal na ama, yung nasa langit. Eh tayo, magkakapatid. Di kapatid na Suryano. Kapatid na Eli for short. Ngayon, yung may mga medyo may colonial mentality, Brad Eli tawag sa akin. English. Ha? Kaya lang, English na tinagalog. Kasi Brad Eli eh. Ha? Kaya mga kapatid, gusto nyo tawagin yung Diyos? Marais siyang pangalan, pwede mong gamitin. Ang pangunahin doon yung Ama. Kasi yun ang kanyang everlasting name. Mula pa sa umpisa, wala pang umpisa, ando na. From everlasting is thy name.